Yes. Good afternoon, good morning kung anong um, pagbati sa inyo dyan, kung nasan man kayo. So, ito ako ngayon, um, nagbibigay ng information sa inyo na kung sino yung mga from Manila na gustong bumiyahe ng Poland. Additional information na ito. So, first thing natin, to medyo raw video lang kasi to. By experience, from Manila, kung magbibiyahe kayo from Manila, isang na-experience ko is pagpapasok na kayo ng check immigration, siyempre mag-check ng mga luggage niyan. Yung mga carry luggage. Isa yan is yung tubig. Yung tubig nyo, dapat wala nang laman yung tubig nyo. Kasi once na pumasok na yan sa x-ray machine is matatanggal yung tubigan nyo, tatanggalin yan. Lahat. Okay na container na walang tubig kasi naka-monitor sila. So, one thing na yun. Next thing na experience ko is luggage, kunyari from 25 kilos, okay lang nag-exceed ka ng something like any half or something like that. Wag lang mag-exceed ng 26 kilos by example. And yung luggage rin na hand carry, it's better na mag-hand carry kayo ng, for me para lang sa akin, yung backpack, yung soft materials, instead yung roll na kasi minsan kinukuha nila na tine-check talaga nila yun. So nag-go over exceed, katulad nung KB, yung kasama namin is nag-exceed siya ng ilang kilos, sabi nag-12, nababayaran niya is around 12 kasi 7 lang, so around something compute. Alam ko 1 kilos to 1,000, pre? Yata, di ba? 1 kilos to 1,000 yung sabi, narinig ko. So be careful. And what else? So ang ano namin is connecting flights. If you're going to Dubai, pag bili mo ng tubig, okay lang. Pagpasok mo ng mga na okay lang, hindi nila kinukuha. Yun. And sa Dubai meron silang drinking fountains na pwede, good. And yun pag sa CR, may laboratory kung medyo na na yung tiyan mo, gusto mo, that's the good thing na meron kayong lilinisan. May bidet sila na So yun, things na maiisip niyo. Then once na pumunta kayo ng Poland, nasa Poland area na Poland Airport, ang na-experience ko is syempre yung saksakan nila is, mapapansin nyo, papakita ko yung bilog, ang niya, mostly may mga square, and this one is yung ground. So once na bibili kayo ng plug, kasi yung plug yan nakikita ko yung bilog, then rounded, so hindi mo masasaksak to yung adapter kasi meron siyang parang ground na something na nagbablock. So others natatanggal to, so okay naman. Ang maintindihan, lang nyo is sometimes in square, kasi outlet dito sa room is ganun. Sa Poland, I think wala naman to the square. So ang experience ko pa rin is sa airport nila, once na sinaksak mo yung yung charging sa outlet, nahuhulog. Maybe na medyo sobrang saksak na wala, medyo naglulus na, pero usable pa rin. Usable siya. Yan ang isipin niyo. So accommodation, yan. At may extensions kayo.
Ayan, dala. Ito, meron akong biniling ganito sa online. It's usable naman. Then, one thing, ano pa ba? Once na nandun ka na sa Poland, is expect na sa CR, syempre sa CR, sa long term, gusto mo nang magbawas. Dapat meron kayong dalang wet wipes kasi wala silang bidet doon na ano. Yun lang. At isa rin, may tissue naman sila na, no problem, pero syempre sa atin hindi naman tayo ganon, so kailangan mo magkaroon ng wet wipes. And after nun, kung malamig, sabi ko sa inyo, akala nyo na parang mga first timers sa Europe, paglabas mo ng airport, ang lamig, sobra. Dito pa lang hindi pa negative, pero ramdam mo yung lamig. As in, nung sinundo na kami is papunta lang ng parking lot, parang sinusumpa mo na rin yung lamig. Kaya tumatagos talaga. Makapal na yung ano ko, yung damit, yung jacket ko na dinala. Experience wise, kapag mga OFW kayo na magaganon, dapat sa hand carry nyo may kayong mga biscuit na kakakain, kasi along the way kailangan nyo ng makakain. And for in our case is may magdala kayo ng rice cooker. Sa amin na, ewan ko lang sa iba, but mga production workers so sa company, kailangan mo ng dala ng rice cooker. So tapos konting machichirya, ganun. Sabi nila yung pagpasok raw ng pork sa bawal sa Poland. Pero ewan ko lang kasi napansin ko is naglagay naman, di ba, mga check-in baggage. Hindi naman ako naglagay, so hindi na ako naglagay. Napansin ko totally na from Manila to connecting flight, as ganon, okay naman. Akala ko naman pag once na dating ng Poland, paglabas na i-check na pag kukunin mo yung baggage. Hindi, wala naman ako na experience na ganon. It's possible, but sumunod na lang tayo sa mga rules nila kung sakali. Mga kandilatang yan, kailangan hindi easy open rin, yan ang sinasabi nila, pero hindi ko pa nasubukan na magdala. So one lessons rin tayo, pwede niyong magamit. And ano pa ba lesson natin? Check, katulad yan, yung kasama namin is na-hold sa immigration ng Poland. Iba yung distinct na trabaho niya dun sa sa system. By names, also by address, yan rin. Dapat double check rin nyo. Tapos dito, actually di pa ako nakakapag-usap sa sabi raw nila mga ibang tao nag-i-English naman, pero I'm not sure yet. Maybe soon ma-vlog natin pag tumagal-tagal na tayo dito. Sa tingin maganda mag-work dito sa Poland. Yan ang ma-advise ko, kasi it's an opportunity na maging resident o citizen ka dito, unlike sa mga Middle East country, hindi sa
medyo mahirap. So, I prefer na mag-work kayo sa Europe airs na meron big chances na maging citizen ka. And I think hindi yata masyadong malaki ang, I think worth it naman yung binayad namin. Basta makapasok sa isang magandang working environment. So yun, I hope may nakatulong sa amin, nakatulong kami sa inyo sa pag-alis nyo sa Pilipinas going to Poland. Thank you. Salamat. At ito pala yung kasama ko. Yan. Mga shoutout from Salva. Sige. Thank you. Salamat. Thank you. Naglolo ko.